Yay! Magandang magandang araw mga kababayan ano. Kung kayo man po ay nagbabalak pumunta dito sa Canada, o kayo po ay naghahanap ng mga employer dito sa Canada, mas maigi ho sana na ganito ho ang gawin ninyo. Bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo at ay aking pong sasabihin yung mga bagay-bagay na nangyayari dito sa Canada. At siyempre, in the future ay sama-sama pa rin tayo mga brother, no? So ako po ay isang OFW rito. Ako po ay nandito sa Ontario, sa St. Catharines, malapit sa Niagara. At ang company ko po ay structural. So ako po ay isang welder. Welder dito. Cross country po ako. Galing po ako ng Taiwan and then jump na dito sa Canada. So yun. So saka ako na i-elaborate kung ano yung mga process doon. So sa ngayon, ang masasabi ko lang, kung kayo ho ay pupunta rito sa Canada at naghahanap ng or nagbabalak ng pumunta rito sa Canada at maghahanap ng employer, ang mas maganda po ang gawin ho ninyo, piliin nyo ho yung mga maliliit na provinces. Huwag ho muna kayo dito sa Ontario kasi ang hirap talagang ma-PR dito. Ang dami na hong mga napauwi, sa totoo lang. May mga tropa akong dalawa. Tropa ko yun dalawa. Na sinama yung asawa pero wala pa yung mga anak. Sinama yung asawa. Ang kagandahan lang, nagtrabaho sila na nagtrabaho. Ngayon, ang nangyari, doon ho sa province na kanilang hong pinagtatrabahuan ay napakalaki ho ng unemployment rate. So, naging 6.5 ata yun. 6.5, hindi 6. 6.5. So, that time, sabi niya, nag-apply na daw siya ng PR. Yung problema, hanggang ngayon wala pa. Natapos na ho yung work permit niya. Umuwi lang siya last week. Kasama yung asawa. Ang kagandahan doon mga kababayan, siya ho ay nakapag-ipon. Dalawa ho sila ng asawa niya nung nagtrabaho dito. Temporary foreign lang po siya. Taga dito lang sa Ontario. Malapit lang din dito sa amin. Siya ho ay galing ng Taiwan. So ngayon ganito ho ang gawin ninyo. Kung kayo ho ay nagbabalak talaga na pumunta rito, piliin ho ninyo yung mga maliliit na provinces. Mas madali ho ma-PR ho doon. Kaya nga ako ay nagsisisi ba't ako nandito sa Ontario. Dati pala, pwede pala doon sa mga ganun na province na mas madaling ma-PR. Yun din ho ang mga karamihan na nakikita ko at nakikilala ko sa online dito sa Canada na bakit dyan ka pa sa Ontario, dapat sana nag-apply na lang ako doon sa maliliit na provinces. Ngayon, ang problema ko na that time, wala pang hiring that time doon sa mga maliliit na provinces. Ang naisip ko kasi that time, since dito sa Ontario, parehas lang ng oras sa Pilipinas. Araw lang ang pagitan. Oras lang pala. So, halimbawa, Merkules namin dito, ng hapon, Martes nyo na dyan ng umaga. So, ganun ho ang labanan dito ng oras. So, ako hindi naman nagbabawal sa inyo na pumunta ho rito sa Canada, pero sabihin ko lang sa inyo, diskarte na lang ho ang gawin ninyo. Mas maganda ho kung pipiliin ho ninyo yung mga maliliit na provinces. Katulad na ho ng Prince Edward Island. Basta yung mga ganun, yung Nova Scotia, New Brunswick, yung mga ganun. Kasi dito talaga sa Ontario, crowded na to eh. Kaya nga kami, hindi na ho kami marirenew. Nagawa nga ho ng ganun nga ang nangyari. Tumaas na ho ang hourly wage ho namin. Hindi naman ho kaya, kung hindi naman ho kaya ibigay ng employer ho namin yung ganung hourly wage sa amin na welder. So 36 per hour ang minimum, grabe naman ho yun. Ang samantalang ang mga bisor lang namin mga nasa 30 lang, 20, 30, mga ganun lang. Mahirap na ho talaga ibigay ng employer, malulugi na ho sila. So sa ngayon, ang kagandahan na sinasabi ko sa inyo, piliin nyo ho yung mga maliliit na probinsya. Katulad nga nung sinabi ko, kasi ho, may mga kilala rin ako doon na dali nilang na PR. Yung 6 months pa lang na sila nag-stay doon, nag-apply na sila ng PR. Mga ilang buwan lang na PR na sila. Wala pang isang taon na PR na sila. So, dito kasi talaga marami na ho tao rito sa Ontario. Totoo yun. Lahat ho ng makikita mo rito sa surroundings ho namin, puro mga foreign na, hindi na wala na
konti na lang ho nalagay yung local. Tsaka yung mga nakikita natin na mga bahay-bahay rito sa amin, mostly mga Indians na yung mga nakakabili ng bahay rito. Oh, lahat ho ng mga lilipatan mo ng kwarto, lilipatan mo ng bahay. Lahat na mga nagmamay-ari diyan, mga ano na, mga Indiano na, mga foreign na. So, mas maganda ho kung kayo ho ay nagbabalak din namang ma-PR dito. Mas madali kung nandoon ho kayo sa mga maliliit na provinces. Katulad ho anong nabanggit ko. Kasi doon, hindi pa ho crowded doon. At saka mas madali talaga ma-PR doon. Yun nga ang pagkakamali ko kasi meron ako isang employer dati doon na nakita. Ang problema, mas pinili ko ang Ontario kasi siyempre yung oras kasi ang iniisip ko, pero hindi ko naisip that time na mas mahirap pala ma-PR dito. Pero siguro kung kumpleto man ng papel, at wala ka naman problema sa papel mo, okay naman siguro. Pero sabi nila, mahirap daw talaga ma-PR dito sa Ontario kasi marami na hong tao. Yun nga lang ho ang masasabi ko sa inyo mga kababayan, ano. At saka, isa pa ho, medyo tumataas na ho ang cost of living dito. Kaya kung kayo ho ay mga nag-hourly wage lang ng mga ano lang, mga 20 pa baba, doon ho kayo sa mga maliliit na provinces kasi maliliit din ho ang cost of living doon. Hindi katulad ho dito sa Ontario na medyo talagang ano na, medyo malaki. No? Ako hindi ko naman ho sinasabi na sobrang taas, pero ako nga ho na median wage, ramdam ko na ho yung ramdam ko pa rin yung ano, yung bigat. Kasi plus tax ho kasi, bawat bili mo plus tax, bawat galaw mo plus tax. So malaki ho talaga, hindi ho kaya ng bulsa pagka kayo ay maliit lang ang sahod ninyo, pumunta na kayo rito sa Ontario. Ang laki ho ng mga ano, mga may nagbababawas sa payslip nyo, sa trabaho nyo, sa sahod niyo kung kayo ho ay dito sa Ontario napunta. Kaya mas maganda ho, doon ho kayo sa mga maliliit na provinces. Katulad nga ho nung nabanggit ko. Tsaka hindi pa talaga crowded doon kasi maliit pa lang ang tao ron. Kaya nga madalas doon na-approve yung mga madaling ma-approve yung mga nag-apply ng PR doon. Mas maganda rin ho na kung kayo ho ay pupunta rito, may dala kayong extra cash, extra baon na pera. Kasi siyempre pagdating ho ninyo rito, gastos agad lahat yan. Kasi pagdating mo rito, pupunta ka muna ng SIN office, mga ganon, kukuha ka ng SIN number mo para makakuha ka ng mga bangko, lahat na, etc. Doon mo ipaprocess lahat eh. Yung SIM card, pwede mo naman makuha sa airport mismo. So, depende na lang sa'yo kung ano yung diskarte mo. Pero mas maganda kung magdadala ka ng extra money mo. Kasi minsan may mga probationary period na hindi mo ma-meet yung standard nila. So, maghahanap ka ng ibang employer. So, kailangan mo pa ng pera. So, ganun lang ho yun. So, syempre, sa amin, na kami ho ay may experienceado na sa pagtatrabaho ng construction o sa welding. Ako naman ho ay talagang na tapos yung probationary period at ngayon ho ay ako ay regular na ho rito sa trabaho ko namin. So, sige, ayun lang ho ang mga sasabi ko sa inyo mga brother, no. Piliin niyo yung mga maliliit na provinces kung kayo ho ay nagbabalak pumunta rito. Lalong-lalo na ho yung mga nandiyan sa job bank kasi dyan ho rin ako galing sa job bank mga kababayan. So, ayun lang. So, magandang araw ho sa inyo at good luck sa inyo mga kababayan.